19 na tayo, no? Okay, 19 po. Saan na ba? Ayan, teka lang, nawala. Hindi ko nakita. Ayan, nandito na si Pastor. Ipagkaloob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. So happy anniversary rin sa Kawayan Bugtong. Yan kahapon. At ngayon ay magkakaroon ng tayo dito, sidewalk evangelism. Ang ating pong pinaka-topic ngayon, May 19, 2024, kalayaan sa pamamagitan ni Kristo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang nagmamahal sa amin. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na aming maintindihan ito at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kalinawan at mga mahalagang punto sa lesson na ito ay maiakma sa aming pong mga buhay at amin pong magawa ito ayon po sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ayon po dito sa banal na kasulatan, Galatia 5 verse 1, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Yan. So dito po, mga kapatid, sinasabi ng Galatia na tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Pinalaya na hindi na tayo magkasala pang muli. Kaya sabi dito, pasakop tayo sa pamatok. Huwag na tayong magpasakop sa pamatok ng pagkaalipin. Anong pagkaalipin ito? Pagkakasala. Ayan. Hindi po yan yung pinalaya na sa pagkaalipin sa kautusan. Hindi ho. Hindi po yun yung Ten Commandments. Kung may mababasa ka man yan, yun yung kautusan ng kasalanan. Magkaiba po yung kautusan ng kasalanan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Dahil yung kautusan ng kasalanan, kahit anong gawin mo, magkakasala ka pa rin. O hinihila ka pa rin pababa. So yan po yung sin of gravity na tinatawag. Pero dito, mga kapatid, may kalayaan tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi kalayaan para magkasala. Hindi ganon. Kalayaan na tayo ay magpuri, manalangin at manampalataya sa Panginoon. Kalayaan na maiwasan ang pagkakasala. Pwede pala yun. Sabi pa dito, sa simula, iniligay ng Diyos ang tao sa ilalim ng utos bilang isang hindi may iwasang kondisyon ng kanyang mismong pagkabuhay. Siya ay mamamayan ng banal na pamahalaan at walang pamahalaan na walang kautusan. Yan, totoo yun, mga kapatid. Ano? Ang Panginoong Diyos ay may pamahalaan. Ba magandang yan, magandang catch na word yan, mga kapatid. Lahat ng pamahalaan ay may kautusan. Ang Panginoong Diyos ay may government dahil siya mismo ang ating pong Panginoong Diyos. Dahil may government ang Panginoon, natural lamang na meron siya mga rules. May kautusan siya. At yun na nga yung Ten Commandments na isinulat niya sa 2 tapyas na bato. At ito ay minagnify ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, nung siya ay nagkatawang tao. Nariyan na siya ay nagpabautismo, pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Yan. No, ina-anoint na gumawa sa gawain ng Panginoon. Nasa Ten Commandments ba 'yon? Pasok yung sa Ten Commandments, pagpapasakop sa Panginoong Diyos. May iisang Diyos ka lang na sinasamba. Yan. Yan yung pagmamagnify. Hindi lamang yung sinabing huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, kundi kung hindi ka sasamba sa Diyos-Diyosan, anong gagawin mo? E di sasamba ka sa tunay na Diyos. Para sambahin mo ang tunay na Diyos, kailangan ka magpasakop. Yan, sa pamamagitan ng bautismo, magpasakop sa ating Panginoon. So, pinalawak ni Jesus Christ yung Ten Commandments nung siya ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay napakalakas, napakatalino, hindi nagbabago, palagi niyang hinahabol ang isang matuwid na landasin. Ang kanyang utos ay katotohanan, hindi nababago, walang hanggang katotohanan. Ang kanyang mga tuntunin ay naayon sa kanyang mga katangian. So dito po, mga kapatid, yung pong ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba, mga kapatid, ay napakalakas, napakatalino, at hindi nagbabago. Ang pinakanagustuhan ko sa karakter ng ating Panginoon, ang Panginoong Diyos ay
yung katotohanan niya ay walang hanggan, walang katapusan. Lagi kang mayroong madidiscover tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ayan po mga kapatid. Hindi pagbabago yun. Siya pa rin yun. Hindi nagbabago ang Panginoong Diyos doon mga kapatid. Ibig sabihin, kung ngayon na-evolve ibig sabihin nadagdagan yung kaalaman mo sa katangian ng Panginoon, hindi nagbago ang Panginoong Diyos kahapon. Ang nangyari lang, na-discover mo lang yung pong karakter ng Panginoon. Well, in fact, yung karakter ng Panginoon na ngayon mo lang na-discover o ngayon lang natin na-discover, karakter na yun ng Panginoong Diyos. Hindi pa natin siya nakikilala. Yun po mga kapatid. Kaya ang Panginoon hindi nagbabago. So ganyan siya. Pero tayo mga tao, tayo ay nagbabago, di ba? Tayo ay nagbabago ng ugali natin, ng karakter natin dahil tayo ay mga tao. Madali tayo magpalit. Ayan. Kung gusto nga natin palitan yung ilong natin, papalitan natin, di ba? Ipaparitoke. Gusto natin magbago ang mga tao. Pero ang Panginoong Diyos, walang bakas ng pagbabago dahil nandun na siya sa pinakamatalino, pinakamalakas, pinakamababang loob, pinakamapagmahal. Yan. Ngunit, ipinapakita ito ni Satanas na isang huwad na liwanag. Yan ang malungkot dyan. Ang kaaway ng ating Panginoong Diyos si Satanas ay pinagbubulaanan o nimi-misrepresent ni Satanas ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagbaluktot sa mga ito, hinahangad niyang bigyan ang mga tao ng hindi kanais-nais na impresyon sa tagapagbigay ng utos. Yan, nami-misinterpret. Kaya tayo na mananampalataya, mga kapatid, na nagpasakop sa Panginoong Diyos, isang napakahalagang punto ito sa ating pumbuhay na dapat tayo na nagprofess na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, huwag na tayong gumaya kay Satanas na mamisrepresent din natin ang Panginoong Diyos. Nabaluktutin yung katotohanan sa sarili nating buhay. Kung hindi mo kayang gampanan, huwag ka na magsabi na ikay sa Panginoon. Hindi mo naman pala kayang gampanan, magsasabi kang sa Panginoon na yuyurakan lang yung pangalan ng Panginoong Diyos. Ang mangyari pa niyan, alagad ka ni Satanas. Bakit? No? Nagsasabi kang sa Panginoon, pero yung gawin mo, yung buhay mo, yung pananalita mo, hindi sa Panginoong Diyos, pagkaharap mo napakaraming mga tao, pinapakita mo na ganito ka, no? Pero pinapakilala mo sa Panginoon ka, para kang si Satanas, sinuwad mo yung liwanag pagka gano'n. So hindi maganda. So si Satanas, ganyan ang ginagawa niya. Sa kabuuan ng kanyang paghihimagsik, ay hinagad niyang ipakita ang Diyos bilang isang hindi makatarungan, malupit na nilalang. Ayan pala ang sinasabi ng kaaway, nagiging malupit na nilalang ang Panginoong Diyos. Ba nilalang ba ang Panginoon? Hindi naman. Ang Panginoong Diyos, siya ang may-ari ng buhay. Yan. Kaya nga po yung impyerno, hindi po yun tawag dito. Ang impyerno, yung apoy ng impyerno, hindi mapapatay yun ng mga tao. Pero kapag wala nang susunugin, wala na rin yung apoy. Ibig sabihin, hindi habang buhay susunugin ng Diyos yung mga masasama at si Satanas sa impyerno. Sa dagat-dagatang apoy, hindi habang buhay. Hanggang sila ay maging abo. Pag sila ay naging abo, tapos na yung pagsusunog. Dahil wala naman silang buhay na walang hanggan. Dahil ang may buhay na walang hanggan lang ay ang ating Panginoong Diyos at yung mga mananampalataya. Hindi po immortal ang sin. Yan. Kapag po immortal ang sin, lalabas na nanalo si Satanas na ang karakter ng Diyos malupit, mapanghimagsik, hindi mapagmahal. Pagmamahal pa po pala ng Panginoong Diyos, yung maging abo yung mga makasalanan at si Satanas. Bakit? Ayaw niyang ipadanas sa kanila yung pong magdamagan habang buhay na pagkasunog na iniihaw. No? Ayaw yun na mapanood ng Panginoong Diyos. Kaya sabi sa banal na kasulatan, sa Malakay 3, sa Malakay 4 at sa Apokalipsis, hanggang sila ay maging abo mga kapatid. No? Pag sinunog ay maging abo. Di ba kapag yung sunog ay naging abo na lahat, wala na siyang susunugin mo o wala na rin yung apoy. Ganun po yun. No? Ganun po yung sinasabi. Yung sinasabi sa Apokalipsis na araw at gabi ay talaga maaaring tumagal ang araw at gabi kung gaano katigas yung kasalanan. Katulad dito ni Satanas, kung gaano siya katigas yung kasalanan niya, ganun din siya katagal masunog. Pero magiging abo siya, sang-ayon sa Biblia. Dahil ayon ng Panginoon
na makita rin na yung mga makasalanan naghihirap habang buhay. Kaya hindi niya sila binigyan ng buhay na walang hanggan eh. Yung pong mga taong makasalanan hindi bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi nga yung karakter ng Panginoong Diyos hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Sabi dito, bilang bunga ng pagsuway ni Adan, ang lahat ng tao ay lumabag sa utos na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Malibang siya ay magsisi at magbalik loob, siya ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa utos na naglilingkod kay Satanas at nahulog sa mga mapanlinlang ng kaaway. Oh. At nagpatotoo laban sa mga alituntunin ni Jehovah. So sabi po dito mga kapatid, no, si Adan, ang unang mga tao ay nahulog sa pagkaalipin sa kasalanan, no? Na napailalim siya. Yung pong utos na ito na binabanggit hindi yung Ten Commandments kundi utos ng kasalanan. Ayan, kasalanan nakalagay sa Romans chapter 7 eh. Ayan, kautusan ng kasalanan. Kapag ikay nasa ilalim ng kautusan ng kasalanan, ikaw ay hindi na makakaahon pa kung wala ang Panginoon. Ngunit dahil sa sakdal na pagsunod sa mga hinihingi ng utos, eto Ten Commandments, ang tao ay nabibigyang katwiran. Magiging posible ang gayong pagsunod sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, kautusan ng banal na Espiritu. Yan, mababasa natin sa Romans chapter 8 verse 1 and 2. So bali yan, Romans chapter 7 to Romans chapter 8, may tatlong klase ng kautusan. No? Yung Ten Commandments na nagtuturo sa atin pabalik kay Jesus. Pangalawa, yung kautusan ng kasalanan na kahit anong gawin mo, magkakasala ka, hinihila ka pababa. At yung pong kautusan ng banal na Espiritu, no? Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay naligtas, tayo po ay nabihisan, tayo po ay nalinis sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. At kapag tayo ay kumapit sa Panginoon, kahit inihila tayo ng kasalanan, hindi magwawagi ang kasalanan, mapapanagumpayan natin ito dahil sa ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Maaring maunawaan ng sangkatauhan ang espiritualidad ng utos. Maaring nilang mapagtanto na ang kapangyarihan nito bilang tagatukoy ng kasalanan. Ngunit wala silang magawa upang mapaglabanan ang kapangyarihan at paglilinlang ni Satanas. Totoo yun, mga kapatid. No? Maaring maunawaan natin ang mga bagay-bagay sa sanlibutan, lalo na sa Biblia. Pero wala tayong magagawa laban sa kaaway kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Yan. Kung ang Panginoon na hindi gagabay sa atin, mga kapatid, kung ang Panginoong Diyos hindi gagabay sa atin, wala tayong magagawa laban sa kaaway. Malibang kung tatanggapin nila ang kabayaran sa kasalanan na inilaan para sa kanila bilang lunas na sakripisyo ni Kristo. Ayan ang sinasabi natin, na ating kabayaran sa kasalanan ang ating pakikiisa sa Diyos. Yan ang pinakamahalaga dyan. Our atonement with God. So sabi dito, mga kapatid, hindi natin kaya ang power ng kaaway, ng deception, unless na tayo ay nagpasakop sa isa pang kautusan, kautusan ng banal na Espiritu, kautusan ng Espiritu Santo, which is na nakapaloob doon yung pong pagdinig natin ng panawagan na tayo ay manampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At syempre pagkatapos doon, itinuturo naman tayo ni Jesus, itinuturo naman tayo ng pananampalataya sa pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Dahil yun ang kanyang government, di ba, mga kapatid? So dito po ay pinaka-sikreto para tayo ay managumpay, makipagkaisa sa ating Panginoong Diyos. Ang mga naniniwala kay Jesus, ang sabi dito, at sumusunod sa kanyang mga kautusan, ay wala sa ilalim ng pagkaalipin sa utos ng Diyos. Yan na, para doon sa mga naniniwala at sumusunod. Ang kanyang utos ay hindi utos ng pagkaalipin, kundi ng kalayaan. Yan po kasi yung issue dyan sa aklat ng Galasya. At ini-interpret ito ng mga ibang denomination na kapag nasunod ka sa utos ng Diyos, ikaw ay nasa pagkaalipin. Nasa ilalim ka ng kautusan, ikaw ay naalipin. Hindi po. Hindi ka naalipin sa kasalanan pagka ikaw ay nasa ilalim ng utos ng Diyos. No, kapag nasa ilalim ka ng utos ng Panginoong Diyos, ibig sabihin lumalabag ka.
Yun ang ibig sabihin nun eh. Wala sa ilalim ng pagkaalipin sa utos ng Diyos. Kapag ka ikaw ay lumalabag sa utos ng Diyos, nasa ilalim ka ng kautusan niya. Kasi lumalabag ka eh. Kapag ka sumusunod sa utos ng Diyos, wala ka na sa ilalim ng pagkaalipin, kundi ikaw ay nasa kalayaan. Yan. Dahil kapag ka ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, nandoon ka sa kautusan ng kasalanan. No? Nandun ka namamalagi, kaya nasa ilalim ka ng kautusan. Nandito ka sa kautusan ng kasalanan. Pero pag nasunod tayo, nandun tayo sa kalayaan, di ba? Nandun tayo sa kautusan ng banal na espiritu. Dahil ang mga nananampalataya sa Panginoon ay talaga namang dapat na sumusunod sa Panginoong Diyos. Natural yun. No, natural yun mga kapatid. At kailanman ay hindi nagkakasala dahil yung pong mga mga spot natin na minsan ay talagang hindi natin maiwasan, inaalis yun ng Panginoon dahil lang sisikap tayo na sundin yung kanyang mga utos. Nasa puso't isipan natin ito. So maliwanag dito mga kapatid, ang mga nasa ilalim ng kautusan ng Diyos, yung mga sumusuway sa Panginoong Diyos. Pero yung mga sumusunod sa Panginoong Diyos, wala sila sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kalayaan, nasa ibabaw ng kalayaan. Yun yung kautusan ng banal na espiritu na nasa Panginoong Diyos. Yung pala yun, ano? Sa ibang mga denomination, dahil ayaw nila sundin yung utos ng Diyos, nasabi nila, kapag nasunod ka sa utos ng Diyos, nasa ilalim ka ng kautusan. Maliho. Dahil lang nasa ilalim ng kautusan, mga suwail. Yan. Di ba kasi ba nakukulong? Di sumuway sa kautusan ng gobyerno, di ba? Pag nasunod ka sa kautusan ng gobyerno, nasa kulungan ka ba? Nasa kulungan ka ba? Wala. Malaya ka. Bakit? Hindi ka pa nasuway eh. Nasunod ka na eh. Tayo, di ba? Malayang mamamayan tayo. Bakit? Hindi naman tayo lumalabag sa gobyerno eh. Kung lumabag ka sa utos ng gobyerno, abay nasa ilalim ka ngayon ng piitan. Ganun yun, mga kapatid. Ganun yun. Kapag ka lumalabag ka sa utos ng Diyos, nasa ilalim ka ng kautusan. Kautusan ng kasalanan yun. Nandoon ka ngayon. Kaya baliktad no? Huwag pong natin babaliktarin yan. Kapag ka tayo ay nasunod sa utos ng Diyos, wala ka sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ibabaw ka ng kautusan, nandun ka sa kautusan ng banal na espiritu. Ang bawat sumasampalataya kay Kristo, ang bawat isa na umaasa sa nag-iingat na kapangyarihan ng isang muling nabuhay na tagapagligtas na nagdusa ng kaparusahan na ipinapahayag sa lumalabag. Bawat isa na lumalaban sa tukso at sa gitna ng kasamaan ay gumagaya sa huwarang ibinigay sa buhay ni Kristo na sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagbabayad sala. Ang sakripisyo ni Kristo ay nagiging kabahagi ng banal na likas na nakatakas sa katiwalian na nasa mundo sa pamamagitan ng pagdanasa. Yan po mga kapatid. No? Nagiging bahagi ng likas natin yung sakripisyo ni Kristo. Na alam mo yung kasalanan kasi, yaan ay parang gravity. Hinihila tayo pababa. Kahit nang gusto mo lumipad, hihilain ka pababa. Pero sakripisyo ng ating Panginoon, inaabot tayo. Pinapagaan yung buhay natin para umangat tayo papunta sa ating pong Panginoong Diyos. Yan po yung nagagawa ng ating pong Panginoong Jesus. So freedom through Christ. Ano yung mahalaga mga punto na ating pong mga natutunan dito mga kapatid? Unang-una, natutunan natin dito yung karakter ng ating Panginoon. Hindi siya nagbabago. Omnipotent, omniscient, immutable. Yan po yung mga karakter ng ating Panginoon. Yung mapagmahal siya. Siya ay nagbibigay sa atin, mapagbigay ang ating Panginoon. Hindi nagbabago ang karakter niya. Meron tayong natutuklasan na bagong karakter ng Panginoon, pero hindi na yon bago sa Kanya sapagkat matagal niya ng karakter yun. Ngayon mo lang natuklasan. Ngayon lang natin ito natuklasan. Ito pa, mga kapatid, ang tao, kahit na magsikap na sumunod sa Panginoong Diyos, kung hindi ka naman mananampalataya sa Panginoong Diyos, ay hindi ka makakasunod sa kautusan niya. Totoo yun mga kapatid. Pag hindi tayo nanampalataya sa Panginoong Diyos, hindi tayo makakasunod sa ating Panginoong Diyos. Nauuna muna yung pananampalataya sa Panginoong Diyos bago yung pagsunod. Dahil bunga na lang yung pagsunod sa kaligtasan. At sabi dito mga kapatid, magiging malaya tayo
sa ilalim ng kautusan. Tayo ay magiging malaya sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Malaya saan? Malaya sa pagkakasala. No? Meron tayong kalayaan na sundin ang utos niya, maging banal, maging kumonekta lalo sa ating Panginoong Diyos. At igit sa lahat, may kalayaan tayong pumunta ng langit sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya sa umaga po na ito, na mga kapatid ko, no, patuloy nating pag-aralan ang banal na kasulatan, no? Na ang ating pong pinaka sentro ng ating buhay, walang iba kundi si Jesus Christ. Huwag tayo magpasakop sa pagkaalipin ng kasalanan, kundi tayo ay magpasakop sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, ang kanyang pamatok ay magagaan, ang sabi sa aklat ng Mateo. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, patuloy nating isama sa panalangin yung ating mga ministries at yung ating pong mga paglilingkod na ginagawa, mga kapatid, isama natin yan sa panalangin. So ngayon po ay mananalangin tayo sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano. Muli po, happy Sunday po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na kami patuloy niyong binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na sa inyong pamahalaan na may kalayaan ay kami ay magiging masaya, magiging magaan ang aming kalooban kahit na kabila ang pagsubok dumarating sa aming buhay. Salamat po sa ibinigay niyo sa aming mga guide na upang maging aming masukat ang aming pagkatao at makita namin aming kamalian. At higit sa lahat, makasunod kami ng tama po sa inyo at magaya namin ang inyong karakter na kung saan karapat-dapat yan sa langit na bayan. Salamat po sa mga lesson sa bawat umaga na patuloy naming natututunan, na-remind at kami ay nakikita namin ang aming mga pagkakamali. At salamat sa inyong pagmamahal. Sa kabila nito, ito kami pa rin ay hindi karapat-dapat, mababa kami at kami ay patawarin po ninyo sa aming pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na patuloy kaming bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Karunungan na pumili kami ng tama at sa tama kami pumanig upang sa ganun ang aming kalayaan ito ay maging may pamuhay namin ng masaya kasama po ninyo sa inyong pamahalaan. Salamat po sa inyong pag-ibig. At kaya din sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang pangaral dito sa aming mga nasasakupan. Po ano man ang aming mga gawain, nakaplanong gawin, kami po ay inyong samahan. At kami matagumpay na successful na makatapos sa aming mga programa at mga gawain. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng prayer request ng bawat isa. Una-una na si Sister Joy Valencia. Ang kanyang pinapasukang ospital ay nakasarap pansamantala at naway ang inyong kalooban ng masunod na sila ay patuloy na makapagserbisyo sa publiko, makapaggamot ng mga pangailangan ng mga nangailangan at gayon din habang siya ay alapong trabaho sa mga panahon na ito, samahan po siya sa kanyang araw-araw na pamumuhay at siya kasama ng kanyang mga kasamahan sa trabaho mabawasan ng kanilang mga pangamba at mga iniisip upang sa ganun sila ay patuloy na maging masaya pa rin sa kabila ng sila nagpapahinga sa mga oras na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin iba pang mga prayer request. Ang kagalingan patuloy aming dalangin kay Baby Josiah. Gayon din sa kanyang pabalik-balik na sakit, nawa siya ay tuluyan na rin gumaling, ibigay sa kanyang marunong na doktor at ang kanyang katawan ay palakasin upang sa ganun maranasan niya ang malusog na pangatawan, makapaglaro na masaya kagaya ng ibang mga bata. Hanggang sa kanyang paglaki, makita niya kayo na siya nagpagaling po sa kanya at makikwento niya rin sa kanyang mga kalaro. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng kagalingan kina Sister Rodesia Cordoba Tomas at manumbalik naman ang kanyang lakas. Kaya din si Elria Lopez, si Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana. Kasama na rin si Cloreline Abesilia, si Sister Ana Roosevelt Tolentino Hermino. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Gerald Gamboa at gayon din si Conrado Generoso Cando at ang kanyang buong pamilya.
Naway makasama na nila sa muli sa pagsamba at manumbalik sa pagpaniniwala at pagtitiwala po sa inyo. Kasama din namin ang buong family ni Sister Mike and Martha Mamaril, family ni Sister Cesar and Heidi De Leon, kasama na si Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Kasama namin sa panalangin muli si Annie Eusebio, si Patrick Pascua, Nicole Pascua, si Trixie Pascua. Naway patuloy silang mag-aral at matuto sa inyong banal na salita. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga Bible students at ang aming mga bagong binyagan na patuloy namang maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Good health po ang aming dalangin sa isa't isa na narito ngayon sa aming live, kasama ng iba pang pamilya na hindi namin kasama ngayon. Kasama na sina ang family ni Medin Peligro Cotao, gayon din sina Hara and Cory, family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, mga manugang at mga apo, family ni Sister Rose Cris Encarnado, family ni Sister Dang de la Cruz, family ni Sister Nympha Rivera sa Bukidnon, kasama sina Tito Janet Salvado at ang kanyang buong pamilya, sina Rona, si LG, si Robert, ang buong Unsa family, Acuevas family, Alcosaba family, kasama na sina Ariel and Jonah. Gayon din sina Brother Rudy Masiklat, Sister Joy Valencia na pawang nasa malayong lugar sa kanilang pamilya. Ingatan po sila sa kanilang pamumuhay doon araw-araw. Gayon din ang tatay ni Sister Joy, patuloy namin sinasama sa panalangin. At gayon din ang mga kahilingan para sa kanilang mga munting anghel. Kasama namin sina Pastor Nelvin, si Brother Kevin, si Brother James, si Brother Nico. Nawa ang kanilang hinihintay na baby ay dumating na sa tamang oras na kanilang hinihintay at alam namin na ito ay pagkakaloob niyo po sa kanila, the best para sa kanila. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng patuloy na kagalingan nila Brother Gary Mercado, Brid Renato, si Estrella Gragasin, Claire Andaya. Healing din ang kagalingan namin kay Perolino, kay Judeline Perolino, kay John Noble, kay Sister Pele Domingo Gucheco, kay Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna Cabietes, kay Brother Monti Cabietes, kay Sister Ana Manuel, Brother Alberto Ramos, kay Kuyang Boy Balbido, Sister Marie Cris Balbido, kay Christopher Omali Cuderes, kay Ate G. Tino Reyes, kay Sister Estrella Gragasin, kay Ate Lorna, kay Kuya Bobby, Ate Gigi Concepcion, kay Gregorio Santin, kay Kuya Jerry Borbon, kay Ma'am Sheila Casamorin, kay Sister Erica Elis Santos Rivera, kay Sister Tina Santos, at si Sister Melody Ronas Tibayan, kasama na rin Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Pastor Nelvin at saka parents din ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon. Kasama na rin namin patuloy sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may nasa banig pa rin ang karamdaman, si nephew ni Sister Marites Dumali Loreto, si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Munti Gamboa, si Brother Renato Santos, Sister Dayan, si Marilita, si Pichi, ang family nila Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, gayon din si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Arisi, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Kailan Diyos, kayo pong nakakaalam ng aming kalagayan sa mga panahon na ito. Patuloy namin nilalapit ang aming mga sarili sa aming kahilingan, kagalingan, pang-pisikal na pangatawan, ngunit nais din namin ilapit sa inyo ang aming karamdaman pang-espiritual. Nawa po kami hipuin ninyo na inyong mapagpagaling na kamay, aming malaman ng inyong patuloy na maramdaman ang inyong pagmamahal sa aming paglapit sa inyo, sa patuloy naming paniniwala at pagtatapat na kayo ay may pamahalaan na may kalayaan sa pamagitan po ninyo. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay salamat sa bawat isa sa mga prayer warriors sumasama sa panalangin. Huwag tayong mawala ng pag-asa, ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Sabi nga sa awit ni Sister Mika, what if those trials of this life
are your mercies in disguise. O, di ba? Yan yung mga blessing. Bakit mapapalapit tayo kay Jesus? Ano? Kaya patuloy lang yung sikreto ay continuous connection with Jesus. At maging halimbawa tayo sa ating mga member ng ating family. Dahil makikita nila kung gaano tayo katapat. May encourage sila ng Holy Spirit na magtapat din. Ano? Kaya sa mga hindi ko nabati dyan, good morning po sa inyo lahat. Sister Joy, Sister Elizabeth Erese, Kuya Arma, Nanay ni Risa, at sino pa ba? Ano ba dito? Sina Sister Ana Rosbel, Sister Mirna Gonzales, good morning po sa inyo. Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Rose, Chris Encarnado, at sa lahat na nakikinig sa background. Meron ako dito nakikita sa notification. Sister Aurea Melehor, Sister Brother Abel Durant, at sila pa ba? Ay iba pa nandyan sa mga daily, mga Michael Francisco, mga Vincent Barcelon. O yan, mga naglalike, ano? Naglalike. Sige po, at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Salamat din po sa inyong pakikinig. At patuloy tayong tumutok sa ating devotional. Patuloy tayong kumunik kay Jesus sapagkat dito mayroon tayong reminder sa ating mga magiging kalamutin. At meron tayong pampagising sa ating pagkakatulog at higit sa lahat mabe-bless tayo araw-araw. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.